We're back. Ayan, welcome back sa ating channel. Sa lahat ng ating mga kabaranggayan, Kagawad Arnel, I'm back and I'm super duper back. Actually, matagal kong pinag-isipan yung content na gagawin ko for this video. It took me about 2 to 3 weeks, parang isang buwan nga para lang makapag-come up. Kasi iniisip ko, ano nga ba yung mga gusto at mga interest ng mga taong manonood. So, sa dami ng pumasok sa isip ko, sa dami ng mga nagsasuggest, I decided to come up with this. You know why? I just want the people around us see the situation, the real situation of upland communities. Kasi hindi masyadong nakikita sa mga news, hindi nakikita sa current event. Ano nga ba yung situation ng ating upland communities despite of the pandemic? So I decided to come up with this video para at least kahit papaano magkaroon ng access yung ating mga kabarangay sa ibang lugar at makita nila yung real situation ng ating mga taga-bundok, naming mga taga-bundok. So basically, this clip, maipapakita nito unang-una yung sitwasyon, yung paraan ng pamumuhay, and of course, for this video, makikita nyo yung how challenging and exciting yung ating pagbabiyahe mula sa bundok papunta ng bayan and vice versa. So yun nga, tulad na sinasabi ko, kung bago kayo sa channel na to, please sa mga papanood pa lang, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, i-share at itap nyo na rin yung bell notification para maging updated kayo sa mga susunod pang mga vlogs ni Kagawad. Sana mag-enjoy kayo sa panonood at sa lahat ng mga gustong mag-comment, pwedeng nyo po yung gawin. I-type lang sa ibaba nito yung mga comment ninyo at sisikapin po ng inyong lingkod kahit gaano man ako kabisi, sasagutin ko po yan isa-isa. Kaya sana mag-enjoy po kayo sa panonood at don't forget to share. Pinag-aasar namin. Tatalong lang ang kumot.
A few moments later. Ayan, we're trapped. Laki kasi ng ilog. Hindi kami makatawid. Sumaon siya, may payata yung pagpapakulay namin ng buhok ni Kagawa. Pumayag na siyang ilibre niya ako pero hindi yata matutuloy. Pero mag-aabang kami hanggang alas 3 ng hapon para bumaba, di ba? Sabi mo pinag-iisipan pa ako. Yan. So magpapakulay kami sana ng buhok ngayon. Ano yun? Huwag ka magmura, maraming manonood dito. Sabi mo pinag-iisipan pa. Palalim! Ah, yung sa ano, okay. So hindi kasi kami makatawid. Tingnan nyo yung ilog kasi mataas masyadong level. So talaga naman nakikita, sinusukat nila. Eh more or less pag hanggang baywang, hindi siya kakayanin kasi aabot sa gilid ng sasakyan. So eto siya. So mga hanggang dito yung level ng tubig niya. Eh yung impact, papasok na sa loob. So hindi talaga pwede. Hintayin namin mag-subside kahit konti lang para at least makapass through. So, balikan natin si Kagawad kung nagbago isip. Hindi ba magbabago isip mo, Kagawad? Hindi pa nga nakakapag-isip dahil hindi pa nakakalabas. Ayan. Makalabas lang talaga ito, magpapakulay talaga. Yung kay ma'am, pinag-iisipan pa daw kung isasama siya. So, hopefully makababa kami at mag-subside ng konti yung ilog. Kaya, Boss Mayor, tingnan mo yung sitwasyon dito. Nawagan po kami. Pasundo mo kami ng bundok. Para maano lang. Yung truck. Yan, para makatawid kami, no? So mamaya tingnan natin, may cover natin yung pagtawid para makita niyo yung sitwasyon. So ayun, as you can see, hindi na kami nakatawid. Pero nag-aantay pa rin sila na mag-subside. Pero habang nag-aantay, so we decided na mag-river cross na para at least makarating kami sa kabila, no? So I have here with Kagawad Baby and Mom Adelpa. So ayan, no choice, magre-river cross na lang kami. Alam mo ba, babaw dito sa bandang taas, it just so happened na malawak kasi din yung area ng ilog dito compared dun sa may baba, na naipon siya sa isang side kasi nagkaroon ng parang islet o yung mini island ng mga buhangin na naipon. So yung tubig na-concentrate sa isang area lang. So ganun na nangyari, kaya mas malalim siya. Look, wala pa sa tuhod yung level ng tubig dito. Puputi ng mga legs. Pak! Oh, diba? Pak! Nakakita ng mga legs sa ilog yan. Taga-bundok yan, ha? Pero ang puputi. Tapos dito sa may bandang dito, lumalim-lalim siya. So kailangan ko itaas ng konti. Makita yung legs ko. Oh my God. So malapad-lapad din yung ilog. Cover ako ng cover, baka madulas ako. Pagtawanan nyo ako. So yun, hopefully makatawid yung ilog. Yung ilog na pati makatawid. Makatawid yung jeep. Kasi since Wednesday pa last week yung huling biyahe namin. So ngayon lang uli magkakaroon ng biyahe, kaya sana makatawid siya. Kasi nagkakaubusan na ng supply sa mga tindahan. Bago kasi after kasi ng COVID na mangyari yung pandemya, nagkaroon na tayo ng sistema sa biyahe, no, para malesen yung paglabas ng mga tao. Naglabas tayo ng policy na every other day na lang yung biyahe para makontrol yung paglabas ng tao. So yun na nga ang nangyari, Monday, Wednesday and Friday lang ang biyahe natin. It's so sad lang na dahil nga sa low pressure area na naranasan ng bansa sa nakalipas na mga araw, tumaas yung level ng tubig. Kaya kahit schedule na biyahe, let's say Wednesday, hindi siya nakatagos, hindi siya nakatawid kasi mataas yung tubig ng ilog, no? So yun, naipon yung mga biyaheng wala. So as you can see kanina, pinakita ko sa inyo, medyo madami na yung pasahero. Actually nawala na yung social distancing, pero luckily na yung barangay namin ay nananatiling COVID free, no? Nag-iingat kasi kami sa parting yan. So
Huwag kayong mag-alala, properly disinfected naman yung mga pasahero. We used to it na naka-mask sila, face shield tuwing luluwas. And then, may kanya-kanya kaming mga baon na pang-disinfect. So, may dala kaming mga alcohol. Actually, konti na siya. Ayan, finally, after more than an hour ng pag-aantay, the driver decided to go through. Hopefully, pass through naman yung jeep ng maayos. Lord, tulungan niyo po kami. So yan, tatawid na siya. Sana makakapit yung mga pasahero. Salamat! Galing! Nabasa kayo? Pumasok? Ang lakas naman eh. Yay!